community called the Filipino nation, no? And because bawat lugar kasi may kanya-kanyang hirap na dinadaanan, and hindi naman overnight na susolve yung problema, but if you feel that you are part of this big community called the Filipino, the Philippines, then it builds resiliency na kasama natin taga Masbate, kasama natin Mindoro, Sulu, lahat naman yan may kanya-kanyang problema, pero pag alam mo na may kasama ka, parang gumagaan, saka lumalakas yung loob mo. This is the essence of Bayani Challenge. Kaya siguro, mamaya, when the director gives me the cue, kung i-announce natin mamaya siguro something bigger, so we need to be bolder, no? Because maraming nagde-demand ngayon, no? Mang iba nga may take two, no? May take two yung iba, so binibigyan ko na ng hints, no? But really, pinaglalaban talaga ng lokal na magkaroon ng Bayani Challenge. It's not just about the help that the volunteers can bring in. It's also about the inspiration, no, and the aspiration that the local people begin to undertake, no. So napakaganda ng Bayani Challenge yung impact, and I hope nga sooner than later it will become a norm na hindi lamang 5 araw, kundi sana araw-araw Bayani Challenge, ano. Ayun yung Pilipinas. Tama. Maraming salamat, Kuya Luis. So, puntahan natin ang isang site doon sa Bayani Challenge. Balikan natin si Coach sa Negros Oriental. Coach, kamusta dyan? Ulit, ngayong gabi. Bale, masayang-masaya ngayon dito sa Amlan. Bale, magsisimula na ngayon yung session uli. At actually, kasama ko ngayon yung nag-point kung bakit Dreamland yung Amlan. Bale, kasama ko ngayon si Mayor Bentham de la Cruz. Magandang gabi, Mayor. Nandyan. Kasama ba natin? Ayan. Okay. Para daw, talagang close daw ang dating ninyo, Coach. Magandang gabi, Mayor. Magandang gabi naman. Kamusta po yung Bayani Challenge dyan sa inyo? Nako, ika-4 na araw ngayon. Sayang-saya mga taga-Amlan sa nangyari dito. Yung nagising yung spirit of volunteerism dito sa aming bayan. Tapos, sayang-saya kami. Nagpasalamat kami sa Gawad Kalinga, nag-project dito at saka nag-celebrate ng Bayani Challenge for 2012 dito sa aming bayan. Naku, Coach, Mayor, mukhang may mga sumasayaw dyan sa background. Ano bang ginagawa ngayong gabi? Anong activities niyo ngayong gabi dyan? Supposedly, ngayon ang last night ng Bayani Challenge dito sa Amlan. Tapos nandito ngayon, nag-celebrate kami. Nandito rin ang aming gobernador, si Governor Ruel Digamo. Dito rin siya para makisaya rin sa amin. Alam natin, Mayor, na talagang maraming naging problema at maraming naging sakunang last year dyan sa Negros Oriental. Pwede niyo po bang ibahagi kung ano yung naging epekto ng Bayanihan Challenge sa inyo at sa inyong lugar? Ang Bayani Challenge nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Mula sa December 17, 2011, merong nangyari dito yung bagyong Sendong. Mga more than 1,000 houses were affected. There were totally damaged, there were partially damaged. So, mula noon, may phobia na kami at pag lumalakas ang ulan. May phobia na mga tao namin dito na baka bubaha na naman. Ngayon, meron na kaming, may pag-asa na kami. Isang barangay ang na-relocate namin. Dalawa kasing ilog na malaki dito sa amin, yung Bios River at saka Amlan River. Wala na tayong magagawa doon, so climate mitigation, lumikas na lang tayo sa matataas na lugar. Yun ang ginagawa natin. Salamat sa Gawad Kalinga. Tinulungan tayo initially ng 120 houses ngayon. Maraming salamat, Mayor. Alam nyo, may mga kasama tayong mga volunteers sa audience na gusto rin pong magtanong sa inyo. Puntahan natin si Carl. Good evening dyan, Mayor. Mayor, may kasama tayo dito sa studio audience, isang volunteer din at social entrepreneur, si Billy Santos. Billy, may question ka daw for Mayor Samlan? Ayun. Magandang gabi po, Mayor. Mukhang masaya kayo dyan. Sana nandyan din po kami. Oo. Pero gusto lang din po namin malaman. Ayun.
And gusto din po namin malaman siguro mga bilang volunteers po na paano po lalabas mula sa linggong to yung spirit ng bayanihan mula dito sa Bayani Challenge? Ano na po yung mga susunod na mangyayari siguro dyan? Kung sakaling bago gusto pa namin mag-volunteer sa area. For Amlan, ano yung next steps for Ano Amlan, next steps Mayor? po mula sa Bayani Challenge? Apat na araw na kami rito nag-house build. Doon tayo sa ngayon, yung 4 na araw, nakikita ko, ang lahat ng tao sa amin dito, walang nakasimangot. Lahat gumingiti kahit pagod, kahit nakakapagod sa house build at saka ibang mga activities. Next step may mga mga programa na tayo. Marami na sa aming mga kababayan na gusto ring mag-volunteer sa Gawad Kalinga sa next na Bayani Challenge. At saka meron kaming ibang sites kasi dito sa Amlan. Maliban sa yung ginagawa nating house build doon, relocation site, meron pa kaming 2 relocation sites na ginagawa. Medyo maliliit lang pero may impact rin sa ating mga kababayan. Thank you, Mayor. Maganda na tuloy-tuloy lang po ang pagiging bayani natin dyan sa Amlan. No? So, Gio, back to you. Maraming salamat, Carl. Mayor, maraming salamat po sa inyo sa pagbabahagi ng inyong oras. At syempre, itong 5 araw, siguradong makabuluhan sa buong probinsya ninyo, Mayor. Maraming salamat po. Maraming salamat rin sa iyo at saka maraming salamat sa probinsya namin sa Negros Oriental kay Governor Roel Digamo at saka kay Presidente sa Pilipinas Natin Movement. I have a sense of affinity to the President. Pareha kami ng birthday, February 8, 1960, kasing edad kami. So, maraming salamat, Ginoong Presidente. Okay. Thank you. Coach, maraming salamat sa inyo. Ayan. Okay. Ayan. Okay, balik tayo ngayon sa studio. Nakita natin iba't ibang karanasan. Ngayon naman, I think meron tayong ipapalabas na video ukol sa isang biyahe tungkol sa bayanihan. Sige, Meg. Alam naman natin that there is more or less 10,000 volunteers sa buong Pilipinas. Pero itong papanoorin natin ngayon, talagang nakakahanga kung paano niya ipinakita ang kanyang sense of volunteerism and bayanihan. So, roll VTR. Naniniwala ko na may pag-asa pa rin ng Pilipinas. Kahit na gusto ko yung trabaho, pero if ever hindi pa pwede mag-Bayani Challenge, baka give up ko yung trabaho. Meron akong panata na every year na makapag-Bayani Challenge. At least parang yun yung pang-refresh ko, ano ba talaga yung purpose ko, ba't ako nag-vet, ba't ako ginawang Pinoy ni God. If ever magawa mo mag-serve sa country nang wala kang hinihinging kapalit, mas okay yung challenge kaysa sabihin mong magaling ka, matalino ka, marami ka nagagawang bagay, pero kung yung simpleng bagay na tumulong ka nang wala kang hinihinging kapalit, yun yung tunay na makapagpagaan ng loob mo. Dito nare-revive yung purpose ko na kung bakit ako proud maging Pilipino. Wala naman talaga tayo makikita dito pero yung blessing sa'yo is makuha mo dito. Kung balik tayo sa reason ba't ako masaya na Pinoy. Kasi may best friend ako nung high school na sabi niya, mamigrate na doon sila sa ibang bansa kasi wala na daw pag-asa yung Pilipinas. So simula noon, parang sinabi ko sa sarili ko na dapat paglaki ko o pagtanda ko, may magawa ko isang bagay na mag-make proud na kahit sa isang Pinoy, na Pinoy siya. Yung challenge na siguro itataya ko is everyday na ipakita ko na parang maging model ka man lang na modelong Pilipino siguro. Kahit minsan parang tatawanan ako, ano kung mag-volunteer ka naman. Pero at least nakikita nila sa akin na willing ako mag-sacrifice kahit na konti lang yung time at pagod. Kung kaya mong ibigay or makapag-serve ka. So, dun sa napanood natin, makikita natin na ang Bayanihan Challenge is an act of endurance as well. Alive na alive yung spirit of bayanihan. Ito naman, kay Governor Sato,
Pag nakakarinig kayo or nakakita kayo ng mga storyang ganyan, ano po yung nararamdaman nyo? Ay, syempre, it is heartwarming talaga at saka nakaka-challenge din sa aming mga taga-Occidental Mindoro na si Mau, nag-bike siya from Laguna hanggang sa Occidental Mindoro. Napakalayo nun. Kung kaya niyang gawin para dumamay sa amin, mas na-challenge at nahahamon kami na taga-Occidental Mindoro to rise up to the occasion. Kaya yung sinasabi, gusto ko lang pwedeng dugtungan yung sinabi ni Luis kanina, na kasi kaming mga local government units, isa sa aming mandate is to provide decent housing to the poorest among the poor sa aming mga lalawigan at sa aming mga munisipyo. Pero hindi namin kaya yan Napakaliit ng resources ng mga local government units. Sa pamamagitan nitong Bayani Challenge ng Gawad Kalinga, nakita namin na kaya pala. Imagine mo, hindi namin nakita sa aming lalawigan na pwede kang magtayo at matapos mo ang isang bahay sa 5 araw sa halaga na 100,000 or even less. Napababa namin ang presyo dahil maraming nag-donate, maraming kung hindi sila makapagtrabaho, nag-donate ng isang supot na simento, nag-donate ng gravel and sand, nag-donate ng pintura. So ito'y parang naghamon na nga at siguro ang parte, yung tanong kanina ng isang volunteer, papaano na pagkatapos ng Gawad Kalinga ng Bayani Challenge? Ito'y isang pangako ng bawat isang mamamayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro na hindi ito magtatapos sa 5 araw. Dahil pinakita sa amin kung ano ang pwede naming gawin. We have been empowered. And it is our pledge and our promise na ipagpapatuloy namin. At sinabi nga namin at sa pamumuno at nagpapasalamat ako kay Mayor Jesus Valdez at kay Vice Mayor Arca na ipinakita nila sa ibang mayors din na kaya din. Kaya sabi namin, pasimula ngayon, lahat ng munisipyo ng Occidental Mindoro ay magkakaroon din ng GK site. At yan ay gagawin namin kahit na kami lang ang mag-uumpisa niyan at tatapusin namin yan. So, sabi nga namin, bago ako pumunta dito, sabi ng mga mamamayan namin, ipaabot sa ating chairman at sa GK na thank you so much for making us realize who we are and what we can become and what we can accomplish among ourselves. So, yun ay pagpapakilala na nakilala namin ang aming sarili na kaya namin gumawa ng sama-sama, hindi lang it's not only the physical building of a house, it is a building of our own soul and identity of Occidental Mindoro. Thank you so much. Maraming salamat, Governor. Nakita natin, isipin nyo, sa kanilang probinsya lang, there were more than 4,000 volunteers just for this challenge. And that's really astounding. Kaya puntahan din natin yung iba't iba sigurong karanasan ng mga tao sa pamahalaan, sa local government. Puntahan natin yung interview